Magpapalit na naman tayo ng fork oil. Sobrang ganda ng resulta na yon. Maxima na fork oil 20W. Sobrang masaya lang kasi ako sa suspension sa handling ng motor. Kuya Alan, di ka ba nagsasawa sa akin? Stable siya kahit na soft ang suspension. Kailangan nyo to pag nag-setup kayo ng suspension. Ayun. Nice one. Perfect. Alright, what's up guys? So dito na naman tayo sa AR Superbikes and Happy New Year sa inyo lahat. Magpapalit na naman tayo ng fork oil kasi last time yung ginawa natin sa motor natin for emergency, nagpalit tayo ng engine oil as fork oil lang natin. Pero sobrang ganda ng resulta na yon. Pwede nyo mapanood yung video na yon at pwede nyo gayahin just in case para lang sa mga MTU7. So ngayon yung gagawin natin, yung fork oil na gagamitin na natin ngayon is itong Maxima na fork oil 20W. At the same time, bumili na rin ako ng oil level gauge para sa suspension para perfect talaga yung sukat. Ayun, gagawin na naman natin at papakita ko din sa inyo kung ano yung mga kailangan pa natin gawin dito sa suspension natin sa motor para at least mas maging smoother na talaga yung takbo. At sobrang masaya lang kasi ako sa suspension sa handling ng motor. Konting changes ng motor or handling, medyo nag-worry talaga ako kasi safety natin yung nakasalalay dyan di ba? So, puntahan natin yung motor natin. At eto na naman kami. Kuya Alan, di ka ba nagsasawa sa akin? Kasi ang ginawa nga namin last time, sobrang gustong-gusto ko talaga, sobrang nagandahan ako. And yung result nun, stable siya kahit na soft ang suspension. Kumbaga, kahit na maalog yung kalsada, hindi siya malikot. So, sobrang okay talaga. At ang ganda ng resulta sa tire, sobrang ganda ng traction, okay na okay talaga. So, ngayon, ipa-fine tuning na namin to ngayon. Perfect na talaga to. So, ito guys, yung ating oil level. Yan. Ayan siya. So, Shopee ko lang nabili, nasa 300 plus. Kailangan nyo to pag nag-setup kayo ng suspension. Mamaya ko na ipapakita sa inyo kapag totally na ginagamit na namin para mas klaro. Maganda guys kung meron kayong ganito yung sabitan, pero mostly yung iba, may stand din sila doon or else parang ginadjack nila dito basta umangat lang yung front wheel para matanggal yung forks. And so, papakita ko sa inyo guys yung oil level gauge. Ayan. So, ito yung kasama ng oil level gauge. Tapos, ito may sukat yan dyan. Ayan kung nakikita nyo yung mga numbers. Ayan. At ito pa. At ito. At ito. So mamaya, i-assemble natin to para makita nyo kung paano siya nag-work. And for sure, ang iba alam na to. And pinapakita ko lang to sa iba. Para sa mga hindi pa nakaka-alam kung paano gamitin to. Pero very useful to guys. And by the way guys, kakailanganin nyo rin to for some fine tuning sa preload nyo kung gaano ka-stiff kung gusto nyo para sa suspension nyo. Ayan, and then yung spacer nito nakat na ng 10mm sa loob. And tsaka kinonect to para yun na nga, makakapag-adjust ka sa gusto mong stiffness. And ito yung itsura ng engine oil. Pero okay na okay yung setup namin dito guys. Pwede yung gayahin niya kung trip niyo yung engine oil gamitin. Ako maselan lang kaya gusto ko palitan ng fork oil. So ayan yung setup niya. And then the spring. The seal. Anong tawag dyan Kuya Alan? Parang lock lang yan no? Cyclic lock. Yun. Lase. Washer pusher. Pusher. So ito yung preload cap natin and then pinagbawas na kami dito ng 10mm. Ayan, pwede nyo i-connect yan dyan. Ayan, so same process sa isang leg. At lilinisin lahat muna ng parts para matanggal yung mga engine oil. At ito na yung ipapalit natin. Maxima na fork oil. 20W. Para mas bumagal yung galaw ng suspension natin. Pero sa akin okay na yun Pero gusto ko pang paglaruan pa. Alright guys, so ayan, nalinis na halos lahat ng parts ng suspension natin. Ngayon, mag-assemble na tayo. And at the same time, ilalagay ko yung guide ng pag-assemble dyan sa screenshot natin para at least habang pinapanood nyo to, meron din kayong guide na makikita nyo. Sa dulo. Ayan. Tapos ito. Gusto ko sa loob din. Kasi spring dito sa ibabaw. Tapos ito. Dyan sa pinakataas. Ayun. Stopper to.
siyempre, yung pantulak ng fork seal, last seal, clip, lock, tapos hindi sa ilalim. Ganito. Yun. Tawag yata yung unang pumasok is dampening rod. Yan. Oil stopper and ano yata yan. And dampening spring. Kung di ako nagkakamali. Basta yun na yun. Basta nakita niyo yung pumasok. So pagkalagay nun guys, ilalak mo na yan dun sa ilalim para mag-steady na yung ano ba to? Stanchion ba yan? Hindi ko alam yung mga tawag eh. Ayan. So nakalock na guys. Nakailang bukas ka na yan. Pang-apat na ba to? Nakailang bukas na ng MTO7 na suspension eh. Yun. Ano na yun guys? Oil seal yata. And then next is pang-lock. Ito ginawa ko tong video guys kasi wala akong nakita sa YouTube nito para at least masundan nyo if ever. The seal. So ayan guys, huwag niyo munang ilalagay yung spring pag naglagay kayo ng oil para masukat natin eksakto yung level niya. Kasi pag meron na ng spring, hindi na natin makuha yung sakto. Gawin mo kalahati muna kuya para lang ma-bleed natin. Buhusan natin yung oil. So pagkatapos nito guys, kailangan nating i-bleed para lumabas lahat ng hangin. Yan. Yan. Oh, hanggang sa mawala yung tunog para totally wala na yung hangin. Mostly ginagawa yan mga 10 to 15 times na pumping. Mawala na yung kurokok na. Oh, dapat nawawala yung hangin. Okay guys, so sa stock ng MTO7, nasa 160 yung oil level niya. Pero sa suspension natin, gagawin nating 120. Hindi lang makita yan, 120 oil level. So, i-assemble yan ni Kuya Alan muna. And by the way, pag naghanap kayo ng oil level guys, siguraduhin nyo yung may numbers na. Okay, so ito na guys, naka-assemble na. Ito nakasukat na yan ng 120. Oh. Ayan, buhusan mo muna. So, yun na nga sabi ko kanina, sa stock ng MTO7, 160 mm. So, dito, gagawin natin 120. So, ito guys, sa sobra ng level na yan, hihigupin niya yung oil. Ayan, so yun yung sukatan niya. So kung wala pang, ayun, so ibig sabihin sobra kasi may hinigop. So lahat ng sobrang oil. Talaga natin para may mahigop. Ayan. Pagkapos kasi baka hindi mahigop. Kung sobra, balik. Ang dami na. Nakuha na yung level na gusto. Balik ulit. Ayun. So ibig sabihin, Ayun. So ibig sabihin, okay na. okay na. Naka-level na siya. Okay na, no? Na-bleed na siya kanina, wala nang hangin. Nice one. Nice one! Perfect! So yung last time na ginawa namin maganda, for sure mas maganda ito ngayon kasi level na talaga yung oil natin na nasa loob. So ayan yung next is pwede nyo nang ilagay yung spring niya kasi nakuha na natin yung saktong level of oil. Yun. And Muscle seat. ayun. Para sa spacer natin. Kung may MTO7 kayo, kabisado na ni Kuya Alan yung suspension. So iaangat na natin pa. Oo. Pwede na yan. Swabe. Excited ako. So, ganun yung proseso guys. Gagayahin nyo lang yun step by step. At yung chart kung paano siya i-assemble, ilalagay ko na rin yung screenshot para at least hindi kayo magkamali and baka may hindi ako nag-videoan. At least may susundan kayo. Pero yun yung pinaka-importante, kailangan meron kayong oil level gauge para sa suspension natin. Siguradong insakto pareho yung oil level ng bawat leg ng suspension natin. So, ganun process lang yun ulit. Hindi ko nabibidyohan yun. Pero skip na natin yung isang port. Papakita ko na sa inyo yung play nitong suspension na to. Iba yung pakiramdam. Ito. Okay guys, so yung gagawin nyo dito, yung sa, ito ba? Kayo na yung bahala mag-adjust stiffness. Pero yung importante, bago kayo maglagay nito, kailangan nakakat talaga yung spacer. Or kung wala kayong ganito, I think okay lang naman. Pero ito kasi yung setup ko. So this is, ito yung nag-work para sa akin. Kung wala kayong
ganito preload cap, basta importante yung oil level nyo is 120 mm. Yun yung susundin nyo. Or else taasan nyo pa. Pero sinasabi ko, yung stock ng MT-07 is 160 mm. So yung the secret is, damihan nyo lang yung oil. So ayan na guys, tapos na yung dalawa nating forks. Ayan na, at ikakabit na sa motor natin. At excited na rin ako na subukan ngayong hapon to. Pero ang review ng suspension na to sa susunod na lang na video pag nag-ride tayo, kasi mahirap din magsabi kung ano yung resulta kung wala ka naman sa actual ride. Iba yung nasa ride, iba yung nagda-drive ka lang sa city. Magkakaalaman talaga kami sa ride ng bagong setup natin ng suspension na to. So patapos na yung suspension natin, and pakita ko lang din sa inyo dito sa AR Superbikes, ayan, available yung mga Rev Life na mga t-shirts. Pero yung mga bagong design natin, hindi ko pa na papadala dito, pero papadala natin dito soon. So yung mga taga Rojas, pwede kayong bumili ng mga Rev Life shirts nyo dito. Yan, may mga sizes pa yan. Excited ako na masubukan na yung suspension natin this afternoon pagkatapos. Pero yun na nga, sa ride talaga mag-update ako, magre-review ako ng bagong setup natin ng suspension. Kaya abangan nyo yung mga videos natin. So ayun, kinakabit na lang yung gulong natin, then aalis na tayo. I hope nakapagbigay ako ng magandang information para sa motor nyo, especially sa mga MT-07. Tinobre ko na nga yung bilis. Na guys, all set. Alright guys, so thank you for watching at see you soon sa susunod natin na video para sa review ng ating bagong setup sa suspension. Bye guys.